Hi, this is Jose, your Aluman. Kamusta kayo? Sabi ko, bibigay tayo ng mga bagong kaisipan dito sa channel na ito. Kaya simulan na natin ngayong araw, no? Ang magandang pag-usapan natin ngayon talaga rito, paano ba natin napapalakas ang katawan? Paano ba natin nalalabanan ng mga sakit, no? Nung unang beses ko na magawa ito noong 2014, ako ay merong mataas na blood pressure. At doon nagsimula yung tinatawag na gutom sa kaalaman. Kasi naniniwala ako na kaya ko pagalingin ang sarili ko sa pamamagitan ng natural na mga methods, no, mga natural medicinal thing, mga supplement ng ganyan. Pero hindi ko pa naiintindihan noon. Pero imagine mo, 2014, so 10 taon na. Pero 2002 pa ako yung nagsisimula na magbasa. Kaya siguro yung bagong kaisipan ko ngayon makakatulong sa inyo. Sana makatulong, no? Okay. So, simulan natin. Paano natin mapapalakas ang katawan? Paano natin malalabanan ng mga sakit, no? Okay, una, kailangan maintindihan natin yung sakit. Siguro, pati yung katawan. Kailangan maintindihan natin na ang katawan ay isang perfect machine, no? Kaya niyang pagalingin ang sarili niya, kaya niyang gamutin ang sarili niya. In fact, siya lang talaga nagagamot sa sarili niya, Nako, wala nang iba. Yung gamot, ina-alter lang niya yung yung mga path, no, para hindi mag-produce ng ganito, para mag-produce ng ganyan. Pero talagang ang nanggagaling ay ang katawan. Ulitin ko lang ang isang ehemplo. Kapag yung may dalawang katawan dito, yung isa patay, yung isa buhay, kapag pinainom mo itong pareho ng katawan na ito, na pinainom natin ng pampadumi tulad ng Dulcolax, ang magdudumi lang yung buhay. Yung patay, walang effect yun. Bakit? Patay na yung katawan, Pero yung buhay na katawan, magkakaroon ng effect. So, ang katawan lang talaga ang gumagawa ng lahat, no? Okay? Yung gamot, kung supplement man, yan ay mga supporting cast lang, no? Okay. So, ano ba ang mindset na tama? Ang mindset na tama, my body is perfect, it can heal itself provided it is given the right nutrition and a chance to do so. Yung chance na yun, yung chance na gamutin niya ang sarili niya. Okay? Now, so maganda na, may mindset ka na, di ba? So ano naman ngayon yung chronic illness, no? Bakit chronic illness? Ba't kinakailangan may chronic? Well, kasi yun ang top 5 killers ngayong panahon, no? Actually, sa matagal ng panahon, no? Kaya nga lagi ko sinasabi, dapat may bago ng kaisipan. Kasi kung pareho yung kaisipan, di pareho ng pareho yung application, pareho ng pareho yung method of medication, hindi nagbabago, ilang taon na, di ba? Siguro naman dapat may bago ng kaisipan. No? So, kung yung mga narinig nyo sa magulang nyo, narinig nyo sa doktor nyo, narinig nyo sa kapitbahay nyo, narinig nyo sa kaklase nyo, hindi dapat manatili na ganun yun, na doon ka lang maniniwala, no? Sa panahon ngayon, marami ka ng information na makukuha para ma-empower mo ang sarili mo. That's all about empowerment. Empowerment is all about knowledge. Ayan, pagka natuto ka. Okay, anyway. So, nasan tayo? Chronic illness. Ano yung top 5 killers? Ano yung top 5 chronic illnesses na pumapatay ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Unang-una, sakit sa puso, no? Pangalawa, pag sinabi natin sakit sa puso, sa English, yung mga coronary artery disease yan, coronary heart disease. Pangalawa, yung tinatawag na mga cerebrovascular disease, yung mga blood flow sa brain, stroke, yan, no? Pangatlo, cancer. Pang-apat,
Diabetes. Grabe. Pang-lima, yung hypertension, no? Lahat ito, chronic. Pag sinabi mong chronic, kasi tumatagal ng more than 1 year eh. Diba? Ilang taong ka na umiinom ng gamot kung ikaw man na merong sakit na hypertension o diabetes? Ha? Ilang taong ka na? Hindi yan gagaling. Bakit? Lahat ito, para sa akin, ay simptoma eh. Hindi yan sakit. Hindi yan sakit. Symptom yan. Ano ibig sabihin nun? Parang lagnat. No? Sa lagnat, pagka nagkalagnat ka, magkaka-fever ka, iinom ka ng Biogesic o ng paracetamol o ng ano para pa bumaba yung lagnat, no? Kasi yun ang minamanage mo, yung lagnat. Hindi ka pwedeng tumaas ang temperatura mo ng husto, no? Kumbaga sa kotse, hindi pwedeng tumaas ng mataas ang temperatura niya, sisirain yung makina. Ikaw rin ganun. Kaya minamanage mo, iinom ka ng Biogesic every 4 hours para bumaba. Pero bumabalik, di ba? Bumabalik, kaya nga every 4 hours. Bakit? Kasi yung lagnat, symptom lang. Minamanage lang yun. Ano ang tunay na sakit? Malamang may infection ka. Kadalasan, ganun yun. So, hanggat hindi mo na gagamot yung infection, hindi mawawala yung lagnat mo. Manage ka lang ng manage ng lagnat. Ganun din yung chronic illnesses. Kaya tinawag na maintenance kasi hindi naman siya gamot eh. Hindi niya gagamutin yung problema, hindi niya susolusyonan, no? Ang gagawin lang niya, ima-manage niya yung simptoma. Huwag kang pumayag dun. You know? Huwag kang pumayag. Kailangan maintindihan mo kung ano tong mga sakit na to, paano to na-develop, at kung papaano mo matutulungan ang katawan mo na gamutin niya ang sarili niya. Okay? So, napakasimple. Paano mo poprotektahan ang sarili mo? Kailangan maintindihan mo lahat to. Kailangan matuto ka. No? Yung mga chronic illness, isahin natin yan na pag-uusapan. No? Uunahin natin yung, syempre, dun muna tayo sa siguro maganda yung top 5. Pataas tayo. Going to top 1. Hindi ba? So, ganun lang kasimple. Kailangan ma-empower natin ang sarili natin. At yun ang magiging papel ko dito. Bibigyan ko kayo ng mga bagong kaisipan. No? Example. No? Ang diabetes. No? Natutuwa ako dito eh. Kasi nung malaman ko, uy, ganun pala yun, ano? Okay, ang diabetes mellitus ay hindi Ingles, no? Ang dalawa siyang salita actually. Ang diabetes ay isang Latin. Yung mellitus ay Greek, no? Or the other way around. Yung diabetes ang Greek, yung mellitus ang Latin, no? Na ang ibig sabihin ng diabetes is to pass through. Mellitus is sweet. Kaya pag sa Ingles talaga, ang diabetes mellitus ay sweet urine. Matamis na ihi. Oh, sabi nung isang kaibigan ko, anong ibig sabihin nun? Bakit matamis na ihi? Well, ganun kasi ka-perfect ang katawan eh. Kapag ka mataas na yung asukal mo sa dugo, dahil hindi pa pwedeng ganun, tutulungan kanyang ilabas yung iba sa pamamagitan ng kidney mo. Iihi niya. Kaya pag umihi ka, yung ihi mo matamis. Kaya kadalasan yung ibang naririnig ko, yung mga salawal nila, brief nila, panty nila, nilalanggam. Kasi naglalabas na sila ng ihi. Nung unang panahon kasi, wala pa naman siguro yung mga tinatawag na laboratory na matitindi ngayon para ma-check ang glucose mo ang asukal mo sa dugo. Tinetest sa ihi lang dati. No? Kaya pagka yung ihi na test, may diabetes mellitus ka na. You have sweet urine. Yan. Diba? Kaya, isa yan. No? Ngayon mo lang siguro narinig yun. No? Ang
Yung nung isang araw, nakikinig ako doon sa isang doktor na siya na pinapakinggan ko, si Dr. Tony, no? Napansin niya tumataas na yung yung insidente ng cancer kaysa sa stroke. Hindi ko alam, pero baka nga totoo, no? Pero it doesn't really matter. 2 and 3 lang yun eh. 1, 2 and 3, di ba? 2 and 3, 2 yung stroke, number 3 yung cancer, ngayon magiging number 2 yung cancer, but etong mga sakit na ito kasi pwede kasing ma-reverse, pwedeng mawala. Ayaw lang ng tao intindihin, ayaw lang ng tao na mag-aral uli. Alam mo yun, marami akong kakilalang ganun eh. In fact, yung may pera, pero ayaw nila, mas convenient sa kanila yung gamot, no? So itong video na to hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga tao na gustong gumaling, na mas gusto ang magkaroon ng vibrant health. Hayaan mo na sila kung ayaw nilang gumaling. Wala na akong magagawa ron. Pero this is a free video. You can watch it, you can learn from it, you can subscribe. Please subscribe, no? Dahil marami tayong matutulungan dito. Okay? So today ang ating tinatawag na operative word is perfect. The body is perfect. It can heal itself. Okay? Ulitin natin yun. My body is perfect, it can heal itself, provided it is given the right nutrition and the chance to do so. Okay? So, sundan ninyo uli ako sa susunod na video. Pag-uusapan na natin dyan yung pang-5 na killer, yung hypertension, no? Interesting yan kasi maraming may ganyan, no? At ang isa kong ang narinig, nagkaroon ako ng bisita ng mga bata dito, no? Ang isa sa mga tanong ko, sino ang naniniwala dito na pagtanda nila mga 40 anyos, kasi mga less than 20 or early 20s yan, na pagdating nila ng 40 siguro ay sila ay magkakaroon ng hypertension. Alam mo, lahat sila nagtaasan ng kamay. Diba nakakalungkot yun? Diba? Na ngayon pa lang ang pag-iisip nila normal ang magkaroon ng hypertension. Tse! Wala naman akong hypertension. 55 na ako. Paano yun? Diba? Hindi lahat may hypertension. Oo. Pero maraming kakilala, 30 anyos may hypertension. Diba? Maraming delikado yun. Hindi ganun kasimple ang magkaroon ng hypertension. At ang isa pa, sana huwag kayong magagalit sa akin. Pero ang kadalasan, marami akong nakakausap din. Tawag nila sa kanila, healthy sila. Ha? Sa loob-loob ko healthy, pero meron siyang hypertension eh. Ha? Healthy? Eh, diabetic siya. Ba't siya healthy? Maganda siguro, ma-define natin yung healthy sa buhay. Iba yung healthy, iba yung buhay. Diba? Yung healthy, walang sakit yun. Walang iniinom na gamot. No? Vibrant. Ayan. No? Pero yung buhay pwedeng may maintenance, pero buhay. Diba? Bakit kailangan nating ma-define ito? No? Para sa mga bata, malaman nila kung ano healthy, ano yung buhay. Ewan ko, pero talagang my mission is probably really not just today but for the second generation. But whatever happens today, kung ano man ang maituro ko, can be passed on to the next generation. And once passed on to the next generation, mas mag-i-improve sila. Productive-wise, yung production-wise nila,
yung oras nila sa pamilya, yung oras nila sa mga anak, hindi ba? Magagawa nila yung gusto nilang gawin. Liliit ang gastos sa tinatawag na medisina, mga medical expenses. Isa yun sa pinakamalaking gastos today, diba? Medical expenses, yung mga tinatawag na insurance with health protection, ganyan, no? Pwede nyo hindi bilhin yun kung mapapagaling nyo sarili nyo, matuturuan ninyo ang sarili ninyo. No? Mas maliit gastos. Term insurance lang, okay na yun. Maybe a whole life, basic whole life. Yan. So, mas makakatipid kayo. Mahal yun eh. Mahal yung pagka merong health. Anyway, so that's how I understand it today. No? And that's what my mission is today. No? Maturuan ko kayo ng ibang kaisipan. Ayan. So, I'll see you next time. Please wait for my next video. And please subscribe to this channel. And if you find it sensible, kung meron ka nakikitang ganda o use sa iyong buhay itong sa video na to, sa channel na to, please share it. Ayan. Okay? O sige. I'll see you on my next video. Bye-bye.